Sa isang sulok ng probinsya, na tila kinalimutan ng panahon, matatagpuan ang aming baryo, ang San Lazaro. Dito, ang oras ay tila bumabagal at ang tanging orasang na matao ay ang sikat ng araw at ang posisyon ng buwan sa kalangitan. Ang amoy ngang kinokoprang niyok ang laging bumubungat sa amin tuwing umaga, isang pamilyar na halimuyak na hudyat ng isa na namang araw ng pakayot at simpleng pamumuhay. Ang makwentong ng matatanda tungkol sa mga kanto at mga nilalang ng kadiliman ay bahagi ng aming kultura. Mapaalala na may mabagay sa mundong ito na hindi kayang ipaliwanag ng isipan lamang. Ako si Marco, at dito na ako isinilang at lumaki. Ang bawat punong niyok sa lugar na ito ay tila naging saksi sa paulit-ulit na takbo ng aking buhay. At sa isang lihim na matagal ko nang itinatago sa aking dibdib, ang lihim na iyon ay may isang pangalan, Maria. Siya ang aking kaibigan mula pakabata, ang ilaw na nagbibigay kulay sa aking mundo bago siya kinuhang isang madilim na trahedya sa kanyang pamilya at inilayo sa San Lazaro. Sa loob ng maraming taon, ang alaala na lamang niya ang aking kasama. Isang larawan sa aking isipan ng isang dalagang may ngiting kasinsinak ng araw. Isang hapon, habang abala ako sa pag-ipon ng ganiyok, dumating ang aking kaibigan na si Jose. Humihingal at tila may dalang balitang hindi niya malaman kung paano sisimulan. "Marco," sabi niya sa pagitan ng kanyang pahinga. "Marco, bumalik na siya." Sa isang iglap, tumigil ang aking mundo. Walang ibang siya sa isipan ko kundi si Maria. Ngunit ang kislap sa mata ni Jose ay hindi purong kagalakan. Mayroon itong bahid ng pag-alala at pagtataka. "Nakita ko siya kanina habang bumibili sa tindahan ni Aling Rosa." Pagpapatuloy niya, pero iba ang itsura niya, Marco. Payat na payat siya at ang kanyang mata parang laging nakmamasid sa paligid na tila may kinatatakutang hindi natin nakikita. May mapaklat sa kanyang braso. Hindi ito ang Maria na kilala natin. Ang nasalitang iyon ay tumusok sa aking puso na parang patalim. Ang Maria na bumalik ay hindi na ang Maria na umalis. Isang anino ng misteryo ang biglang bumalot sa payapa naming baryo. Isang anino na kasama niyang dumating. At hindi ko pa alam nun na ang aninong iyon ay magdadala nga sang uring ang kadiliman na susubok sa katatagan ng aming lahat at magbabago sa San Lazaro magpakailanman. Hindi na ako naaksaya ng panahon. Pagkatapos naming mag-usap ni Jose, nagpasya kaming puntahan kaagad si Maria. Ang bawat hakbang papalapit sa dating tahanan ng kanyang pamilya ay tila pabigat ng pabigat, kasabay ng pagbilis ng kabok sa aking dibdib. Ang daan na dati ay puno ng alaala ng aming paglalaro at tawanan ay nababalot na ngayon ng isang hindi may paliwanag na katahimikan. Maging ang mapuno ng niyok na nakapaligid sa bahay ay tila yumuyuko sa kalungkutan. Ang bahay na dati punong buhay, na may mga halamang namumulaklak sa bakuran at laging bukas ang mga bintana, ay isa na ngayong malungkot na istruktura. Ang pintura ay baba na, ang hardin ay nilamon na nga matataas na damo, at ang mabintana ay mahigpit na nakasara na, para bang may tinatagong madilim na sekreto sa loob. Kumatok kami sa pinto, ang tunok ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Ilang sandali kaming naghintay bago dahan-dahang bumukas ang pinto. At doon nakatayo siya, si Maria. Ngunit ang dalagang nasa harapan namin ay anino na lamang ng Maria na aking naalala. Ang kanyang balat ay maputla, ang kanyang mata ay malalim na tila ba ilang gabi na siyang hindi nakakulok, at ang dating sigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang madilim na ulap ng takot at pagod. "Marco, Jose," ang mahinang sabi niya. Ang kanyang boses ay garalgal at halos pabulong. Pumasok kami sa loop. Ang sala na dati maliwanag at maliwalas ay madilim ngayon. Amoy luma at alikabok. Tanging isang maliit na kandila sa ibabawong mesa ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Dun ko napansin ng malapitan ang marka sa kanyang katawan. Mahahabang guhit sa kanyang mabraso at isang malalim na paklat sa kanyang lig. Mapilat na tila iniwan ng matatalim na kuko. "Maria, anong nangyari sa iyo?" Hindi ko na napigilang itanong. Punong pag-alala ang aking boses. Ang paklat na iyan. Nanginginig ang kanyang makamay habang hinahawakan niya ang kanyang lik. Umupo siya sa isang silyang yari saratan. At kami ni Jose ay naupo sa tapat niya. Sa loob nilang minuto, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang pagaspas ng hangin sa labas at ang aming mamabibigat na pahinga. Sinubukan kong pagaanin ang suasana.
Naalala mo pa ba? Noong umakyat tayo sa punong mangga at nahulog ka? Ako pa ang sumalos sa iyo nun. Sabi ko, pilit na ngumingiti. Isang napakalit at pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ngunit agad din itong naglaho. At pagkatapos, nagsimulang mamasa ang kanyang mata. Sana ganun na lang ulit kasimple ang lahat. Marco, sabi niya habang nagsimulang tumulo ang kanyang luha. Sana ang mapaklat na ito ay galing lang sa pakakabagsak mula sa puno. Huminga siya ng malalim. Tila nag-ipon ng lakas. Ang lugar na pinuntahan ko, hindi ito paraiso. Ito ay isang kulungan na binabantayan ng mga demonyo. Tumingin siya sa aming mata at sa unang pagkakataon, nakita ko ang purong takot. Nakatira ako sa isang liblib na baryo sa kabundukan. Nung una, payapa naman ang lahat. Ngunit nagsimula ang lahat sa mga bulong-bulungan. Mga alagang hayop na nawawala sa gabi. At kinabukasan ay natatakpuang patay sa gubat, tuyot at walang dugo. Pagkatapos, makakaibang tunog sa bubungan tuwing gabi. Parang may mabigat na ibong dumadapo. Sabi ngang matatanda, iyon daw ang tunong tik-tik. Nagsimulang manginik ang kanyang buong katawan habang nagpapatuloy siya sa pakukwento. Hindi ko pinansin noong una. Akala ko, makwentong panakot lang iyon. Ngunit isang gabi, habang malakas ang buwas ng ulan at walang kuryente, nakarinig ako ng kalmot sa aming bintana. Sumilip ako at sa gitna ng dilim, sa pamamagitang kidlat nakita ko siya. Isang nilalang na may malalaking pakpak na parang paniki at mamatang pulang-pula na nag-aapoy sa galit. Hindi ko makakalimutan ang itsura niya. Napahawak siya sa kanyang braso. Sinubukan niyang sirain ang bintana. Sumigaw ako, ngunit walang nakarinig dahil sa lakas ng ulan. Nagtago ako sa ilalim ng kama. Nanginginig sa takot. Narinig ko ang pagwasak ng aming pinto. Ang mayabak niya sa sahig na kahoy ay mabigat at nakakakilabot. Naramdaman ko ang paghahanap niya sa akin. Mayroon siyang mahabang dila na inilalabas niya para hanapin ang kanyang biktima. Nakita niya ako? Hinila niya ako palabas? Sinubukan kong lumaban? Doon ko nakuha ang mapaklat na ito, sabi niya habang itinuturo ang mga marka sa kanyang katawan. Ang makuko niya ay parang napatalim. Akala ko katapusan ko na. Ngunit sa hindi ko malamang dahilan, may isang matandang kapitbahay na biglang dumating. May dala siyang sulo at buntot pagi. Itinaboy niya ang aswang. Kinabukasan, umalis ako. Tumakbo ako ng walang galinggon laikod. Dito ako dinala niya king manggapa. Umuwi ako dito sa San Lazaro dahil akala ko, dito ako magiging ligtas. Pagkatapos ng kanyang kwento, isang mabigat na katahimikan ang muling bumalot sa silid. Kami ni Jose ay hindi makapagsalita. Nakatitik lamang sa kanya. Pinoproseso ang lahat ng aming narinig. Ang makwentong aswang na dati ay naririnig lang namin sa mga matatanda ay biglang naging totoo at nakakatakot. Ang babaeng nasa harapan namin ay isang buhay na patunay ng kanilang kalupitan. Tumayo kami para magpaalam. Walang salita ang sapat para pagaanin ang kanyang loop. Bago kami umalis, hinawakan ko ang kanyang kamay. Nandito ka na, Maria. Ligtas ka na dito. Sabi ko, kahit nasa kaibuturan ng aking puso, isang bagong uri ng takot ang nagsisimulang sumibol. Ligtas nga ba talaga siya? O dinala niya ang panganib kasama niya pag-uwi? Habang naglalakad kami ni Jose palayo sa bahay na iyon, ang dating payapang gabi ng San Lazaro ay tila nakaroon ng mamatang na mamasit mula sa kadiliman. Ang bawat anino ng puno ay tila isang nakabang na halimaw. Ang katahimikan ng aming baryo ay nabasak na at isang lagim ang nagsisimula pa lamang. Lumipas ang ilang araw pagkatapos na aming pag-usap ni Maria, ngunit ang bigat ng kanyang salita ay nanatiling nakadagan sa aking dibdib. Ang bawat gabi sa San Lazaro ay hindi na tulad ng dati. Ang dating payapang katahimikan ay napalitan ng isang nakabibinging tensyon na parabang ang buong baryo ay naghihintay sa isang bagay na hindi tiyak ngunit tiyak na nakakatakot. Sa tuwing ako ay akyat sa puno ng niyog, ang aking mga mata ay hindi na lamang nakatuon sa aking ginagawa. Palihim kong sinusulyapan ang direksyon ng bahay ni Maria, umaasa na makita siyang lumabas, ngunit kasabay nito ay kinakabahan sa kung ano ang maaring sumunod sa kanya. Ang kanyang kwento ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa aking isipan. Sinubukan kong iwaksi ito. Isipin na baka dala lamang iyon ng kanyang trauma,
Ngunit ang imahe ng nga paklat sa kanyang balat ay laging bumabalik. Isang paalala ng isang karahasang hindi ko kayang arukin. Isang umaga, ang malagim na tensyon na iyon ay biglang pinunit ng isang nakahihindik na sigaw. Nakmula ito sa direksyon ng mga niyugan sa kanlurang bahagi ng baryo. Ito ay sigaw ng isang babae. Isang sigaw na puno ng purong takot at pagluluksa. Nakatinginan kami ni Jose at walang anumang salita. Sabay kaming tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw. Sumunod sa amin ang iba pang mga kalalakihan, dala-dala ang kanilang mga itak at anumang pwedeng gawing sandata. Habang papalapit kami, parami ng parami ang mga taong nadadatnan namin. Lahat ay natataranta at sa gitnang isang malit na bukit sa tabi nga nakatumbang punong saging, doon namin nakita ang dahilan ng lahat. Nakaluhod sa putikan si Aling Marta. Humahagulgol habang nakatingin sa nakahandusay na katawan ng kanyang asawa, si Mang Cardo. Ang eksena ay parang isang masamang panaginip. Si Mang Cardo, isang magsasakang kilala sa kanyang lakas at kasipagan, ay wala ng buhay. Ngunit hindi iyon ang pinakakakilakilabot na bahagi. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala. May malalaking laslas sa kanyang dibdib at tiyan, na tila ba ginamitan ng matatalim na kukong isang mabangis na hayop. Ang kanyang lig ay may malaking butas at ang kanyang nga mata ay dilat na dilat, nakatitik sa kawalan. Ang muka ay nababalutan ng isang ekspresyon ng sukdulang takot. Ang lupa sa paligid niya ay basang-basa sa kanyang dugo. Naksimulang makagulo ang nga tao, may mga sumisigaw, may mga napapaluhot at nagsusuka, at may mahumihingi ng tulong. Diyos ko, anong nangyari dito? Sigaw ng sang lalaki. Baka mabangis na baboy ramo ang umatake sa kanya. Sabi naman ng isa pa. Ngunit kahit sino ang makakita sa masugat ay alam na hindi. Iyon gawa ng isang ordinaryong hayop. Dumating si Kapitan Reyes, kasama ang ilang matanot. Sinubukan niyang pakalmahin ang matao, ngunit maging siya ay hindi maitago ang pangingining ng kanyang boses at ang pamumutlangan niyang muka. Huminahon kayo. Huminahon ang lahat. Huwag kayong lalapit. Utos niya. Ngunit ang kanyang masalita ay tila nawawala sa hangin ng takot at kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumapit ang isang matandang babae. Siya si Aling Nida, ang pinakarespetadong matanda sa baryo, kilala sa kanyang kaalaman sa mga halamang gamot at mga lumang kwento. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng kaunting katahimikan. Lahat ay napatingin sa kanya na parabang siya ang may hawak ng kasagutan sa lahat. Lumuhod si Aling Nida sa tabingang bangkay, hindi natatakot. Tinitigan niya ang masugat ng may lungkot at isang uringang pakaunawa na nakapagpakilabot sa akin. Umiling-iling siya. Hindi ito gawaeng hayop sa gubat. Deklara niya sa isang boses na mahinahon ngunit may bigat. Natahimik ang lahat. Nakikinig sa kanya. Ang mamarkang ito. Minsan ko na itong nakita sa kwento ng aking lola. Ito ang pirma ng isang nilalang na uhaw sa dugo. Isang aswang. Ang salitang iyon ay parang isang malakas na kulok na yumanik sa buong San Lazaro. Ang takot na kanina ay nag-ugat pa lamang ay biglang lumago at namungang ngalagim. Nagsimulang makbulungan ang nga tao. Ang kanilang nga boses ay punong takot. At pagkatapos, idinakda ni Aling Nida ang nga salitang siyang naktanim ngang lason sa isipan ng lahat. Tumingin siya sa paligid. Ang kanyang nga mata ay punong kunwaring awa. Matagal nang naging payapa ang San Lazaro. Hindi tayo ginagambalang ang manilalangang kadiliman. Ngunit ang kasamaan ay parang sakit. Maanak, minsan, hindi ito basta-basta sumusulpot. Minsan, mayroon itong daladala. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Maria. Hindi niya kailangan. Sa isang iglap, lahat ng mata ay tila sabay-sabay na lumingon sa direksyon ng bahay ni Maria. Narinig ko ang mabulungan, una ay mahina, pagkatapos ay unti-unting lumalakas. Si Maria, dumating lang siya. Nakaroon ng ganito. Sinabi na nga ba? May dala siyang kamalasan? Baka siya, naramdaman ko ang pag-init ng aking ulo. Gusto kong sumigaw. Ipagtanggol si Maria. Sabihin sa kanila na biktima rin siya. Ngunit nang makita ko ang takot sa kanilang nga mukha, ang takot na mabilis na nagiging galit at paghahanap ng masisisi, alam kong walang saysay ang anumang sasabihin ko. Pinigilan ako ni Jose. Huwag, Marco. Huwag ngayon.
lalong magagalit ang matao. Bulong niya. Ang dating makakapitbahay na naktutulungan ay naktitinginan na ngayon ng may hinala. Ang payapang baryo namin ay naging isang pugon ng takot at pagdududa. Ang halimaw na pumatay kay Mang Cardo ay hindi lamang kumuha ng isang buhay. Kinuha rin nito ang aming kapayapaan. At sa gitna ng lahat, isang bini ng hinala ang itinanim ni Aling Nida. Isang bini na mabilis na tumubo sa mga pusong na taong natatakot. At ang lahat ng sanga nito ay nakaturo sa isang direksyon. Kay Maria, ang kamatayan ni Mang Cardo ay naiwan ng isang malalim na sugat sa aming baryo. Isang sugat na hindi lamang nagdulot ng pagluluksa kundi nahasi din ang lason ng takot at pagdududa. Ang San Lazaro na dati payapa ay naging isang lugar na binabalot ng paranoia. Pagsapit pa lamang ng takip silim, ang lahat ng pinto at bintana ay mahigpit ng nakasara, nilagyan ng mabawang at asin na isinabit sa bawat sulok. Ang dating masayang kwentuhan sa matindahan ay napalitan ng matakot na bulungan. Ang gabi ay hindi na isang panahon ng pamamahinga, kundi isang mahabang paghihintay na puno ng pangamba. Bawat kaluskos ngang dahon, bawat taho nga aso, ay nakdudulot ng kilabot. Ang nga ilaw sa bawat tahanan ay maagang pinapatay, na parabang ang kadiliman sa labas ay mas ligtas kaysa maging target ng kung anumang gumagala sa gabi. Sa gitna ng lahat ng ito, si Maria ay tuluyan ng naging isang anino, isang multo sa sarili niyang baryo. Wala nang nangahas na lumapit sa kanyang bahay. Kung may makakasalubong man sa kanya sa daan, mabilis silang umiwas ng landas, nagtatakip ng bibig, at nagbubulungan. Siya ang naging sagisak ng aming takot, ang pinagbuntunan ng aming nga pangamba. At sa ganitong estado ang aming baryo. Sa panahong ang lahat ay naktitinginan ng may hinala. Isang bagong mukha ang biglang lumitaw. Isang araw, habang kami ni Jose ay nagpapahinga sa ilalim ng isang puno ng mangga, nakita namin siya, isang matandang lalaki, naglalakat ng dahan-dahan sa ilalim ng tirik na araw. Ang kanyang balat ay kulubot na parang tuyong dahon. Ang kanyang likod ay halos kuban na sa bigat ng isang maruming sako na kanyang pasan-pasan. Mahaba at puti na ang kanyang buhok at balbas, at ang kanyang nga mata ay malalim. Natila ba nakita na nito ang lahat ng pait at hirap sa mundo? Sino yan? Tanong ni Jose. Ngayon ko lang siya nakita rito. Walang sinuman sa amin ang nakakikilala sa kanya. Lumapit siya sa amin. Ibinaba niya ang kanyang sako at bumungad sa amin ang laman nito. Mapares ng sinalas na iba't iba ang kulay at disenyo. At ilang mamalilit na pulang supot na nakabuhol, makarmen o anting-anting. Maiho, bili na kayo ng sinalas. Sabi niya sa isang boses na magaspang at tila nakmumula sa kailaliman. Matibay ito, gawa sa pinakamagandang goma. Pwede ninyong ipangtakbo, lalo na kung may humahabol sa inyo sa dilim. Nakatinginan kami ni Jose. Kakaiba ang kanyang paraan ng pagbebenta. At itong makarmen, dagdag niya, sabay kuhangang isang pulang supot. Ito ay proteksyon laban sa masasamang elemento, sa mamaligno at aswang. Ang pagbanggit niya sa salitang aswang ay nagdulot ng kuryente sa hangin. Sa panahon na ang salitang iyon ay kinatatakutan ng lahat, heto siya at hayagan itong binabanggit. Tinawag namin siyang Lolo Basyang, isang pangalang kami na lang ang nag-imbento. Samna sumunod na araw, si Lolo Basyang ay naging isang pamilyar ngunit hindi komportableng tanawin sa San Lazaro. Naglalakat siya sa bawat eskinita. Inaalok ang kanyang mapaninda. Ngunit may isang bagay sa kanya na nakakadagdag sa takot ng matao. Ang kanyang mamata ay laging nakmamasit at ang kanyang mangiti ay hindi kailanman umaabot sa kanyang mamata. Ang pinakakakaiba ay ang kanyang pagkahumaling kay Ate Elena, ang buntis na asawang isa sa aming nga magsasaka. Isang hapon, habang nag-igip ng tubig si Ate Elena sa poso, nilapitan siya ni Lolo Basyang. Nakita namin ang lahat mula sa di kalayuan. Magandang hapon, Ineng, bating matanda. Malusok at malikot ang dinadala mo sa iyong sinapupunan? Nararamdaman ko ang lakas ng kanyang buhay? Namutla si Ate Elena. Paano niya nalaman iyon? Salamat po, pautal niyang sagot, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang tiyan. Alam mo, ang mga batang nasa sinapupunan ay paboritong puntiryahin na mga hindi nakikita. Pagpapatuloy ni Lolo Basyang, habang ang kanyang nga mata ay nakatitig sa umbok sa damit ni Ate Elena. Gusto mo?
Bigyan kita ng Carmen para sa proteksyon niya. O mas mabuti pa, hayaan mong hipuin ko ang iyong tiyan para mabendisyonan ko siya laban sa masasamang mata. Sa takot, napaatras si Ate Elena. Nabitawan ang kanyang timba. Huwag po! Ayos lang po kami! Halos pasigaw niyang sabi bago mabilis na tumakbo palayo. Nanginginig sa takot. Ang insidenteng iyon ay mabilis na kumalat sa buong baryo. Ang kwento tungkol sa aswang na mahilig sa mga sanggol at buntis ay sariwa pa sa isipan ng lahat. Kasabay nito, ang mapag-atake sa maalagang hayop ay nakpatuloy. Isang umaga, natakpuan ang 3 kambing ni Mang Teba na patay sa kanilang kulungan. Tuyot ang mga katawan at may maliliit na butas sa kanilang malik. Kinabukasan, ang gamano naman ni Aling Feli ang naging biktima. Ang pattern ay laging pareho. Walang dugo, walang bakas ng mabangis na hayop. Ang hinala ng nga tao ay mabilis na lumipat. Kung si Maria ang nagdala ng kamalasan, si Lolo Basyang naman ang mismong kamalasan. Siya, ang estrangherong bigla na lang sumulpot, ang estrangherong may kakaibang interes sa mga buntis, ang estrangherong hindi natatakot banggitin ang pangalan ng halimaw na gumagambala sa amin. Nagsimula na ang nga tao na iwasan siya. Kung dadaan siya sa isang tindahan, ang manakukwentuhan ay biglang tatahimik. Kung mag-aalok siya ang sinalas, isasara nila ang kanilang nga pinto. Maging ako ay hindi mapakali. Kakaiba ang matandang ito. May dala siyang bigat at dilim na hindi ko may paliwanag. Isang gabi, habang kami ni Jose ay pawi na mula sa ilog, napadaan kami sa tapat ng bahay ni na Ate Elena. Ang ilaw sa kanilang bahay ay patay na, ngunit sa ilalim ng isang malaking puno ngang akasya sa kabilang kalsada, may nakita kaming isang anino. Isang nakatayong anino hindi gumagalaw. Huminto kami at pinakatitigan ito. Nang masaninang ang kaunting liwanag ng buwan ng kanyang muka, halos mapatalon kami sa gulat. Si Lolo Basyang. Hindi siya naglalako. Wala siyang dalang sako. Nakatayo lang siya ron sa dilim, tahimik, at ang kanyang mga mata ay nakatutok sa bahay ni na Ate Elena na parabang isang buitreng nakaabang sa kanyang biktima. Hindi niya kami napansin. Dahan-dahan kaming umatras at naglakat palayo. Ang aming mapuso ay kumakabok ng malakas. Ang takot sa San Lazaro ay mayroon ng bagong mukha at ito ang mukha ng isang misteryosong matandang lalaki na naglalako kang sinalas sa umaga at nag-abang sa dilim pagsapit ng gabi. Ang takot na kumakalat sa San Lazaro ay naging parang isang sakit na walang lunas. Ang bawat araw ay mas malala kaysa sa nakaraan. Ang ngabulungan ay naging hayagang paratang at ang ngatingin na puno ng hinala ay naging ngamatang ng lilisik sa galit. Ang nga tao ay nagsimulang mahanap ngang agarang solusyon at ang lahat ng kanilang atensyon ay natuon sa isang tao, si Kapitan Reyes. Gabi-gabi, ang kanyang tahanan ay pinapalibutan ng nga taga-baryo na may dalang sulo at tita, humihingi ng aksyon. Kapitan, ano na ang gagawin natin? Sigong isa, palayasin na ang nga salot sa ating baryo. Dagdag pa, eng isa. Bilang isang lider, si Kapitan Reyes ay isang taong naniniwala sa batas at ebidensya. Para sa kanya, ang makwento tungkol sa aswang ay mapamahiin lamang ng matatanda. Ngunit ang bangkay ni Mang Chardo ay ang suno-suno na pagkamatay ng mahayop ay isang malupit na katotohanan hindi niya maaaring ipawalang bahala. Ramdam niya ang bigat na responsibilidad sa kanyang mabalikat. Kailangan niyang kumilos bago pa ang mga tao mismo ang gumawa ng isang bagay na kanilang pagsisisihan. Nagpatawag siya ng isang opisyal na investigasyon. Ang maliit na barangay hall, na dati ay lugar lamang para sa mga pakpupulong at pakdiriwang, ay naging isang silit ng interogasyon. Ang una niyang ipinatawag ay si Lolo Basyang. Pumasok ang matanda sa silid, kalmado at tila hindi nababahala sa tensyon sa paligid. Magandang araw, Kapitan, bati niya. Sino ka at saan ka nang galing? Diretsong tanong ni Kapitan Reyes. Ang kanyang boses ay matigas at may autoridad. Ngumiti lamang si Lolo Basyang, isang ngiting hindi umabot sa kanyang nga mata. Ang pangalan ko ay hindi mahalaga at ako ay nanggaling sa isang lugar na matagal nang kinalimutan. Nandito ako dahil sinundan ko ang amoy ng panganib. Panganib? O ikaw ang panganib? Hit ng kapitan. May nga nakakita sa iyo na binabastos mo ang buntis na si Elena. Bakit ka interesado sa kanya? Huminga ng malalim ang matanda. Ang nga buntis, Kapitan,
ay parang nga bulaklak na malapit ng mamukatkat. Maraming peste ang naakit sa kanila. Hindi ko siya binabastos, binabalaan ko siya. Ang nga sagot ni Lolo Basyang ay parang mabuktong na lalong napagulo sa isipan ng kapitan. Wala siyang makuhang matinong impormasyon, tangim nga pahiwati na lalo lamang nakpapatibay sa hinala ng lahat. Pinaalis niya ang matanda at ang isinunot na ipinatawag ay si Maria. Pumasok si Maria sa barangay hall, nanginginig at umiwas ng tingin. Kung si Lolo Basyang ay kalmado, si Maria naman ay halatang-halata ang takot. Maria, malumanay na simula ng kapitan. Kailangan kong malaman ang totoo. Ang kwento mo tungkol sa aswang. Mahirap paniwalaan. At mula nang dumating ka, nagsimula ang lahat ng kaguluhan dito. Totoo po ang sinasabi ko. Kapitan, halos pabulong na sagot ni Maria. Hindi ko po ginusto ang nangyayari. Tumakas lang po ako. Kilala mo ba ang matandang si Basyang? Tanong ng kapitan, habang tinititigan siyang maigi. Dito na natigilan si Maria. Nakbago ang kanyang ekspresyon. Nahaluan ng pag-alangan. Naalala niya ang bilin ng matanda na huwag. Ipaalam na sila ay makakilala. Hindi po gaano. Nakikita ko lang po siyang naglalako. Pautal-utal niyang sagot. Ang pagsisinungaling na iyon, kahit na maliit, ay isang malaking pagkakamali. Nakita ng kapitan ang pag-alinlangan sa kanyang mamata. Para kay Kapitan Reyes, ito ay isang senyales ng pagtatago ng katotohanan. Lumabas si Maria ng barangay hall na umiyak. Naiwan ang kapitan na lalong gulong-gulo. Mayroon siyang dalawang suspek, isang matandang misteryoso na nagsasalitang pabalang at isang dalagang takot na takot ngunit na huling nagsisinungaling. Walang ebidensya, walang testigo, tanging nga salitang mahirap paniwalaan at isang baryong nasa bingit ng kaguluhan. Alam niyang hindi maaring manatili sa ganitong sitwasyon. Kailangan niya ng patunay, isang bagay na magtuturo sa kanya sa tamang direksyon. Dahil dito, nakpasya siyang siya mismo ang magmamanman. Gabi-gabi, pagkatapos niyang siguraduhin na ligtas ang kanyang pamilya, palihim siyang lumalabas at nakmamasit sa paligid ng baryo. Isang gabing malamig at kabilugan ang buwan, ang kanyang pagbabantay ay nakbunga. Nakita niya si Maria na palihim na lumabas ng kanyang bahay. Naktago ang kapitan sa likod ng malalaking puno habang sinusundan niya ito. Ang mapaa ni Maria ay nakdala sa kanya hindi sa kung saan, kundi sa pinakakinatatakutang lugar sa San Lazaro pagsapit ng gabi, ang lumang sementeryo. Ang sementeryo ay napapalibutan ng matataas na damo at mga gumuhang nitso. Ang mga krus ay tabingin na at ang hangin ay tila may dalang mabulong ng nakaraan. Naktago si Kapitan Reyes sa likod ng isang malaking punong balete. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabok. Ano ang gagawin ni Maria sa lugar na ito sa ganitong oras? Ilang sandali pa, isang anino ang lumabas mula sa liko ng isang malaking mausoleo. Nang tamaan ito ng liwanag ng buwan, halos hindi na nagulat ang kapitan. Si Lolo Basyang. Nakita niya ang dalawa na nag-usap ng pabulong. Hindi niya marinig ang kanilang nga sinasabi. Ngunit kitang-kita niya ang kanilang nga kilos. Sila ay seryoso. Minsan ay may itinuturo si Lolo Basyang sa kalayuan. At si Maria naman ay tatango-tango na tila sumasa ngayon. Para kay Kapitan Reyes, ang eksenang iyon ang naging pinanapiraso ng palaisipan. Ang dalawang taong nagsasabing hindi makakilala ay palihim na nakikita sa sementeryo sa kalaliman ng gabi. Ang babaeng nagdala ng kwento ng aswang at ang lalaking nakbebenta ng anting-anting laban sa aswang ay makasapwat. Sa kanyang isipan, ang lahat ay naging malinaw. Hindi sila mga biktima. Sila ang mamandaragit. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang malamig at matigas na desisyon. Wala ng panahon para sa pag-aalinlangan. Kailangan na niyang kumilos upang iligtas ang San Lazaro mula sa dalawang nilalang na ito, bago pa may isa na namang buhay ang mawala. Hindi na kinailangan pang sumikat ang araw. Ang balita na nakita ni Kapitan Reyes sa sementeryo ay kumalat sa San Lazaro na parang apoy sa tuyong damuhan. Ang bawat bibig ay nagpasalin-salin nga kwento. At sa bawat pagsasalin, ito ay lalong nagiging halimaw, lalong nagiging katotohanan. Ang takot na dati ay gumagapang lamang sa dilim ay lumabas na ngayon sa liwanag, hindi na nahihiya, at ito ay may dalang pangalan, Maria at ang misteryosong matanda. Si Aling Nida, na may imahengang isang mabait at marunong na lola,
ang naksilbing gatong sa apoy. Maaga siyang umikot sa bawat bahay, hindi para makbenta ng gamot, kundi para makhasik ng lagim. Nakita mismo kapitan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga taga-baryo. Ang kanyang boses ay puno kunwaring pag-alala. Ang dalaga at ang matanda. Sa sementeryo sila nag-usap. Ano ang ginagawa ng mga inosente sa lugar nga mapatay sa kalaliman gabi? Ito na ang katibayan na matagal na nating hinihintay. Sila ang dahilan ng lahat ng ito. Ang kanyang mga salita ay parang laso na mabilis na kumapit sa isipan ng mga taong gutom na sa kasagutan at paghihiganti. Pagsapit nga hapon, ang San Lazaro ay hindi na isang baryo, kundi isang hukbo. Ang malalaki ay naglabas ng kanilang maita at gulok. Pinatalas ang maito sa mabato habang nagiinuman ng tuba. Ang mababay ay nagipon ng matuyong sangat basahan para gawing sulo. Ang hangin ay mabigat, punong amoy galit, alak, at ng paparating na karahasan. Nakita ko ang lahat na ito mula sa aming munting dampa. Nakita ko kung paano ang aking nga kapitbahay, ang aking nga kalaro noong bata, ay naging nga estranghero na may apoy sa kanilang nga mata. Ang aking puso ay pinipigas sa dalawang makasalungat na damdamin. Ang isang bahagi ay naniniwala pa rin sa Maria na aking kilala, ngunit ang isa pang bahagi ay binabagabag ng katotohanang nahuli siyang nagsisinungaling at ng patunay na nakita mismo ngang kapitan. Marco, huwag kang lalabas. Sabi ni Jose na dumating para balaan ako, galit na galit sila. Pupuntahan nila si Maria. Baka madamay ka pa. Ngunit hindi ko kaya. Hindi ko kayang manut na lang habang ang babaeng minsan kong pinangarap ay harap sa isang hukbong galit ng mga tao. Kailangan kong gawin ang isang bagay. Tumakbo ako. Tinakbo ko ang daan patungo sa bahay ni Maria. Mas mabilis pa kaysa dati. Ang bawat hakbang ko ay isang pakikipag-unahan sa oras at sa paparating na gabi. Pagdating ko sa kanyang bahay, naabutan ko siyang nakaupo sa dilim. Yakap-yakap ang kanyang nga tuhod. Maria, kailangan mong umalis. Sigaw ko, humihingal. Paparating na sila. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig na namin sila. Isang ugong, isang alingaw-ngaw na daan mapaan na yumayanik sa lupa. Sinabayan ng masigaw na punong put. Sumilip kami sa siwang ng bintana. Ang bakuran ni Maria ay napapalibutan ng isang karagatan ng apoy at anino. Ang nga sulo ay nagliliwanag sa kanilang nga mukha. Mamukha na dati pamilyar ngunit ngayon ay nababalutan ng isang nakakatakot na maskarang galit. Sa harapan ng lahat, nakatayo si Kapitan Reyes. Maria, matandang basyang? Lumabas kayo? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay malakas at nakutos. Harapin ninyo ang makasalanan ninyo sa baryong ito. Sa loob na bahay? Sa tabi ni Maria? Biglang lumitaw si Lolo Basyang. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok. Manatili ka rito, mahinahon niyang sabi kay Maria, bago siya mismo ang nagbukas ng pinto at humarap sa mga tao. Isang katahimikan ang biglang bumalot sa lahat nang makita nila ang matanda. Nakatayo siya ron, payat at kuba, ngunit walang bahit ng takot sa kanyang mukha. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanila, maging ang kapitan, na para bang sila ang manggabatang nangangailangan ng paumanhin. Ano ang kailangan ninyo sa amin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit sapat na para marining lahat. Ang kanyang katapangan ay lalong nakpagalit sa matao. Huwag ka nang makunwari. Demonyo ka. Sigaw ng isang lalaki. Ikaw ang pumapatay sa aming nga hayop. Ikaw ang aswang. Dahan-dahang humakbang pasulong ang matao. Itinaas ang kanilang maitak at sulo. Kung ako ang aswang, sagot ni Lolo Basyang, hindi ninyo ako kayang saktan ng mamumurahing patalim na iyan. Ang kanyang nga salita ay isang direktang panginsulto. Akmang susugot na ang malalaki sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, isang pinto ang muling bumukas at mabilis na lumabas si Maria. Huwag! Sigaw niya. Habang tumatakbo at humaharang sa pagitan ni Lolo Basyang at nem nga tao. Wala siyang kasalanan. Nakakamali kayo ning iniisip. Ang kanyang pagtatanggol sa matanda ang naging pinal na patunay para sa lahat. Isang malakas na tawanan at kantiyawan ang umalingaw-ngaw. Ayan na. O sigaw ni Aling Nida mula sa gitnang nga tao. Ang tupa ay ipinagtatanggol ang lobo. Sila nga ay makasabwat. Ang galit ng mataw ay dumoble. Ngayon, hindi na lang si Lolo Basyang ang kanilang target, kundi pati na rin si Maria. Marco, tulungan mo ako.
Pakiusap ni Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nakatingin sa akin. Sinubukan kong humakbang pasulong. Kapitan, makababayan, pakinggan niyo muna kami. Ngunit ang aking boses ay nilamon ng kanilang masigaw. Huwag kang makialam dito. Marco, kakampi ka rin mga demonyong ito. Sigaw ng isa. Sa gitna ng kaguluhan, tumingin si Lolo Basyang kay Maria at pagkatapos ay sa akin. May lungkot sa kanyang nga mata, ngunit mayroon ding determinasyon. Sige, sabi niya sa isang malakas na boses na nakpatigil sa lahat. Alis ako. Kung ang pag-alis ko ang magbibigay ngang kapayapaan sa inyong maisipan, gagawin ko. Dahan-dahan siyang tumalikot. Hindi siya pinigilang ng mga tao. Nagbigay sila ng daan na parang dagat na nahati. Naglakat si Lolo Basyang palayo. Ang kanyang anino ay dahan-dahang nilamon ng kadiliman hanggang sa siya ay tuluyang naglaho. Naiwan si Maria, nakatayo mag-isa sa gitna ng bakuran. Kaharap ang daan-daang matang puno ng pakamuhi. Ang masulo ay unti-unting namatay. Ngunit ang apoy sa kanilang mapuso ay lalo pang nakalap. Walang nagsalita. Tinalikuran na lang nila siya, isa-isa, hanggang sa wala nang natira kundi kami na lang dalawa. Nakatayo ako roon. Ilang hakbang mula sa kanya. Hindi makagalaw. Gusto ko siyang lapitan, yakapin. Ngunit ang imahe niya na ipinagtatanggol ang matanda, ang kanyang pagsisinungaling, ay lumikha ang isang pader sa pagitan namin. Sa gabing iyon, hindi lamang si Lolo Basyang ang pinalayas. Pinalayas din ng San Lazaro, ang tiwala, ang pagkakaibigan, at ang kapayapaan, at si Maria, ang babaeng aking minahal, ay naiwang mag-isa, hinatulan ng baryong minsan niyang tinawag na tahanan. Sa paglisan ni Lolo Basyang, isang huwad na kapayapaan ang bumalot sa San Lazaro. Huminto ang sunod-sunod na pagkamatay ng nga alagang hayop, at ang gabi ay tila naging mas tahimik. Para sa karamihan, ito ay isang malinaw na senyales na ang punot dulo ng kanilang nga problema ay napalayas na. Ang kanilang teorya ay nakatotok. Ang matandang estranghero ang siyang salot. Dahil dito, si Maria ay nanatiling isang talunan sa kanilang nga mata, ang kasabwat na naiwan, ngunit ang direktang panganib sa kanilang akala ay wala na. Naramdaman ni Kapitan Reyes ang pagbabagong ito sa hangin. Bilang leader, nais niyang samantalahin ang pagkakataon upang muling buuin ang nasirang tiwala at kaayusan sa baryo. Nagpatawag siyang isang kagyat na pulong sa barangay hall. Ang layunin niya ay magtatangang isang grupo ng voluntaryong magroronda sa gabi at para ipaalam sa lahat na ang kanilang pagkakaisa ang nagtaboy sa kasamaan. Ito ay isang pagpapakitang kanyang autoridad at isang paraan upang ibalik ang morang kanyang manasasakupan. Dumating ang gabing ang pulong. Ang luma at maliit na barangay hall ay siksikan. Ang hangin sa alop ay mainit at punong pinahalong amoy ng pawis. Pag-asa at na natitira pang takot. Ang nga tao ay nag-usap ng mas malakas kaysa sa mga nakaraang araw. Mayroon ng kaunting kagalakan sa kanilang nga boses. Sa isang maliit na entablado sa harapan, nagsasalita si Kapitan Reyes. Ang kanyang braso ay may benda pamula sa atake ni Mang Cardo na ginamit niyang simbolo ang kanyang katapangan. Makababayan, sigaw niya. Nakita ninyo ang nagagawa ang eting pakakaisa. Nang tayo ay nagsama-sama. Ang demonyong nagtatago sa anyo ngang isang matanda ay hindi na nakaporma pa. Ngayong gabi, pag-usapan natin kung paano natin poprotektahan ang ating baryo upang hindi na maulit ang ganitong pangyayari. Sa unang hanay, nakaupo si Aling Nida. Tumatango-tango sa bawat salita ng kapitan. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng lubos na paksang-ayon at pahanga. Siya ang larawan ng isang matata na miyembro ng komunidad. Kami ni Jose ay nasa bandang gitna. Nakatayo dahil wala nang maupuan. Hindi ko maramdaman ang kasayahan ng karamihan. Para sa akin, may mali. Masyadong madali ang lahat. Sa may pintuan, sa pinakalikuran, nakatayo si Maria. Isang anino sa gilid ng paktitipon. Hindi kasali. Isang paalalang isang misteryong hindi patapos. Nakatingin siya sa sahig, tila nahihiyang makangat ng tingin. Habang nasa kalagitnaan ng kanyang talumpati si Kapitan Reyes, isang kakaibang tunok ang nagsimulang marinig mula sa labas, isang mahinang sipon na unti-unting lumalakas. Naparabang ang hangin mismo ay humihiyaw, huminto sa pagsasalita ang kapitan. Ang nga tao ay nagsimulang magtinginan,
Nagtatanong kung ano ang tunok na iyon. Pagkatapos ng sipol, isang malakas na kaluskos ang narinig mula sa bubong na yero na parabang may isang mabigat na bagay na gumagapang dito. Ang lahat ng mata ay napatingin sa itaas at pagkatapos, ang impyerno ay bumaksak. Isang nakabibinging dagundong ang yumanik sa buong istruktura. Sa isang iglap, ang isang bahagi ng bubong ay gumuho, bumaksak sa gitna ng mga tao. Ang alikabok, pira-pirasong kahoy, at yero ay umulan sa amin. Isang malaking butas ang nabuo, at mula roon, sa liwanang buwan, isang nakapangingilabot na nilalang ang bumaba. Ang katawan nito ay payat na parang sa isang matandang lalaki, ngunit mayroon itong malalaking pakpak na parang sa isang paniki. Ang mata nito ay nagliliyap na parang dalawang nagbabagang uling. Ang mga kuko sa kamay at paa nito ay mahahaba at matatalim. At ang bibig nito ay bumuka sa isang hindi makataong sigaw. Isang sigaw na tumago sa aming mabuto at nagpatigil sa pagtibok ng aming mapuso. Naghari ang purong kaguluhan. Ang masigaw ng tao ay nagalo-halo sa isang nakabibinging ingay. Ang lahat ay nakandarapang tumakbo patungo sa isang lagusan. Ang maupuan ay nagliparan. Ang matao ay nagatulakan, nagkatapakan. Ang barangay hall ay naging isang bitak ng kamatayan. Sa gitna ng pandemonium, ang nilalang ay lumipat pababa mula sa butas. Ang target nito ay malinaw. Hindi ito basta-basta nananakit ngang kung sino-sino. Sa isang mobilizatia kinakilos, lumipad ito diretso kay Kapitan Regis na nasing tablado. Bago pa man makakilos ang kapitan, sinakmal siyang makuko nito sa dibdib, nakiwan ng 3 malalalim na sugat. Iwinasiwas nito ang kanyang mahabang dila na parang latigo, tumama sa mukhang kapitan at nagpatalsik sa kanya. Kami ni Jose ay napahiwalay sa isa't isa sa gitnang nagtatakbuhang nga tao. Ang tanging nasa isip ko ay kaligtasan, ngunit isang bahagi ng aking isipan ang naghahanap kay Maria. Sa gitna ng nga nagsisigaw ang tao, nakita ko siya. Hindi siya tumatakbo. Nakatayo siya malapit sa pader, ang kanyang likod ay nakasandal dito. Na parabang ang kanyang nga paa ay nakapako sa sahig, ngunit hindi takot ang tanging nakikita ko sa kanyang muha. Oh, nandun ang takot, ngunit mayroon ding isang bagay na mas matindi. Pakilala, nakatitig siya sa halimaw na parabang isang matagal ng kaaway ang kanyang muling nakita. At pagkatapos, sa kabilang ng ingay at kaguluhan, isang sigaw ang pumailan lang, mas malakas at mas malinaw kaysa sa lahat. Ang sigaw ni Maria. Iyan siya. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit punong pait. Asawa ang demonyo. Iyan ang halimaw na sumalakay sa akin. Iyan siya. Ang kanyang masalita ay parang isang punyal na tumagos sa puso ang kaguluhan. Ilang matao na malapit sa kanya ang huminto sa pagtakbo at napalingon sa kanya. Pagkatapos ay sa halimaw. Ang kanilang mamuka ay napakitang isang bagong uri nga takot, ang takot na nakmumula sa pagkaunawa na ang babaeng kanilang hinusgahan at itinakwil ay nagsasabi pa lang ang totoo. Ang tiktik, na tila nagulat sa kanyang sigaw, ay tumingin sa direksyon ni Maria. Ngunit bago pa ito makakilos, muli itong sumigaw, isang sigaw tagumpay at pananakot, bago mabilis na lumipat pa itaas, pabalik sa butas na ginawa nito sa bubong, at naglaho sa kadiliman ng gabi. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Ang tanging maririnig ay ang maiyak ng mga nasaktan at ang mahikbi nga natakot. Ang sahig ay puno nga, nakalat na gamit, at sa entablado. Nakahandusay si Kapitan Reyes, duguan at walang malay. Ang lahat ay nakatulala, hindi makapaniwala sa nangyari. Ngunit ang aking nga mata ay nanatili kay Maria. Nakatayo pa rin siya roon. Ang babaeng kanilang tinawag na sinungaling. Ang babaeng kanilang pinalayas, ang tanging taong nakakikilala sa mukha ng aming bagong bangungot. Sa gabing iyon, ang halimaw ay hindi lamang sumira sa aming bubong. Sinira rin ito ang aming makasinungalingan at ang aming huwat na kapayapaan. Ang gabi ngang pag-atake sa barangay hall ay nag-iwan ng isang malinaw at hindi may kakailang katotohanan. Si Maria ay nagsasabi ngang toto, ang halimaw ay toto, ang panganib ay toto. At ang katotohanan iyon ay parang isang malaking sampal sa aming lahat, lalo na sa akin. Ang bawat imahe mula sa gabing iyon ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan. Ang pagbagsak ng bubong, ang nakasisindak na anyo ng tiktik, at higit sa lahat, ang mukha ni Maria,
noong ipinagtatanggol niya si Lolo Basyang at ang mukha niya noong sinisigaw niya ang katotohanan sa gitnang kaguluhan, isang mabigat na bigat ng pakakasala ang dumagan sa aking puso. Hinusgahan ko siya, pinagdudahan ko siya, at sa sandaling pinakakailangan niya ngang isang kaibigan, tumayo lang ako ron kasama ng mga taong nagtatakwil sa kanya. Sa mga sumunod na araw, iniwasan ko si Maria. Hindi dahil sa galit o hinala, kundi dahil sa matinding hiya. Paano ko siya haharapin? Anong sasabihin ko? Ang salitang patawat ay tila napakababaw para sa bigat ng aking pagkukulang. Nakikita ko siya minsan mula sa malayo. Mag-isang nag-iigip ng tubig o nagayos ng kanilang bakuran. Ang buong baryo ay umiwas pa rin sa kanya. Ngunit ang dahilan ay iba na. Hindi na siya isang suspek. Siya na ngayon ay isang buhay na paalala ng kanilang bangungot, isang simbolo ng panganib na ayaw nilang harapin. Samantala, ang aming leader na si Kapitan Reyes ay nasa higaan, nagpapagaling mula sa malalalim na sugat na iniwan ng tiktik. Ngunit ang kanyang nga sugat ay hindi lamang pisikal. Ang kanyang pagkatao, ang kanyang autoridad ay malubaring na sugatan. Siya, ang taong dapat ay nagpoprotekta sa amin, ang siya pang unang pinuntirya at pinabagsak sa harap ng lahat. Ang kanyang lakas ay napalitan ng kahinaan, ang kanyang tapang ay napalitan ng takot, at sa kanyang kahinaan, isang tao ang nakakita ngang perpektong pagkakataon. Si Aling Nida, ipinosisyon niya ang kanyang sarili bilang tagapag-alaga ng kapitan. Siya ang laging nasa tabi nito, pinapakain, pinapainom nga pinakuluang dahon, at hinihilot ng mga langis na siya lang ang nakakaalam. Sa matang lahat, ito ay isang gawang kabutihan. Kailangan ng kapitan ng espesyal na pag-alaga. Sabi niya sa asawa nito, ang masugat na galing sa masamang nilalang ay hindi basta-basta naghihilom. Kailangan nito ng tamang dasal at tamang sangkap. Walang sinuman ang nakduda sa kanya. Siya si Aling Nida, ang mabait at matulunging lola ng San Lazaro. Ngunit may mga pagkakataong dumadalaw ako sa bahay ng kapitan para kumustahin siya, at may napapansin akong kakaiba. Araw-araw, nakdadala si Aling Nida ng isang mainit na sabaw para sa kapitan, isang uri ng nilaga na may kakaibang amoy, hindi pamilyar sa aking pang-amoy. Hayaan ninyo ako na ang mag-alaga sa kanya, sabi ni Aling Nida sa amin, habang itinutula kami palabas ng silid. Masyadong masalan ang kanyang kalagayan. Isang hapon, habang naghihintay ako sa labas ng silid, narinig ko ang kanilang pag-usap. Kainin ninyo itong lahat? Kapitan, malambing na sabi ni Aling Nida. Ito ay magpapalakas sa inyong katawan at magpapatibay sa inyong isipan. Ang isang mahinang katawan ay madaling pasukin ng masasamang espiritu. Narinig ko ang tunog ng kutsara sa mangkok. Aling Nida, sabi ng kapitan, ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-alala. Ang halimaw? Babalik iyon? Hindi ba? Oo, kapitan. Babalik iyon? Sagot ni Aling Nida. At mas tuso siya kaysa sa inaakala natin. Bakit kayo ang una niyang inatake? Dahil alam niyang kayo ang pinakamatibay na pader ng baryong ito? Ngunit ang tanong, sino ang nagsabi sa kanya kung aling pader ang unang dapat gibayin? Ang mga salita ni Aling Nida ay parang mga buto na dahan-dahan niyang itinatanim sa lupang tigangang isipan ng kapitan. Sa bawat araw na lumilipas, sa bawat mangkok ngang sabaw na kanyang inuubos, napapansin ko ang pagbabago sa kapitan. Ang kanyang takot ay hindi nawala, ito ay naging isang uri ng obsesyon. Ngunit ang kanyang obsesyon ay hindi na lamang tungkol sa halimaw. Nagsisimula na siyang magduda sa lahat. Ang dalagang si Maria, sabi niya sa akin isang araw nang dalawin ko siya, ang kanyang nga mata ay nalalalim at may kakaibang kislap. Toto ang kwento niya. Ngunit bakit? Bakit siya lang ang nakaligtas sa dati niyang baryo? At ang matandang si Basyang, bakit siya bigla na lang sumulpot dito? At bakit niya ipinagtanggol ang matanda? Pinapakain siya ni Aling Nida nga tanong na walang kasagutan. Matanong na idinisenyo para guluhin ang kanyang isipan, para sirain ang kanyang tiwala sa kung ano ang totoo. Ang dating practical na leader ay nagiging isang taong paranoid na nakakakita ng mga anino at sabwatan sa bawat sulok. Ang kanyang pag-isip ay hindi na malinaw. Ito ay naging malabo at madaling hubugin, tulad ng isang malambot na putik sa mga kamay ng isang magpapalayok. Ang huling beses na nakita ko siya,
Doon ko napatunayan na tuluyan na siyang nahulog sa bita. Pumasok ako sa kanyang silid at naabutan kong sinusubuan siya ni Aling Nida. Pagkatapos niyang kumain, humiga ang kapitan at pumikit. Ngunit bago ako makaalis, bigla niyang hinawakan ang aking braso. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit at malamig. Marco, bulong niya. Ang kanyang nga mata ay nakapikit pa rin. Ang halimaw, hindi siya nag-iisa. Mayroon siyang nga mata at tainga sa lahat ng dako. Baka ang mismong kinakausap mo ay isa na sa kanila. Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Binitawan niya ako. Sa isang sulok ng silid, nakita ko si Aling Nida na nakatayo, nakamasid sa amin. At sa kanyang malabi, sa isang iglap lamang, isang napakalit, halos hindi makitang ngiti ang sumilay. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang kilabot na mas malala pa kaysa noong makita ko ang tiktik. Ang halimaw sa bubong ay hayagan. Ngunit ang halimaw na nag-aalaga, ang halimaw na nagpapakay ng lason sa anyo ng sabaw, ay mas mapanganib dahil hindi niya sinisira ang katawan, sinisira niya ang isipan. At ang lider ngang San Lazaro, ang aming tanging pag-asa, ay nasa ilalim ng ang kanyang kapangyarihan. Hindi ko na kinaya ang bigat sa aking dibdib. Ang masalita ngang kinokontrol na si Kapitan Reyes, ang imahe ng takot sa mamata ni Maria, ang alaala ng aking sariling kaduwagan, lahat ng ito ay bumabagaba sa aking gabit araw. Ang pananahimik ay hindi na kapayapaan. Ito ay pakikipagsabuatan sa kasamaan. Ang pag-iwas ay hindi na pag-ingat. Ito ay pagtalikod sa isang taong nangangailangan ng tulong. Alam ko na ang susunod kong gagawin. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abotanaw, tinahak ko ang pamilyar na daan patungo sa bahay ni Maria. Bawat hakbang ay isang pag-amin sa aking pagkakamali, isang paghahanda para sa isang pag-usap na matagal ko nang dapat ginawa. Kumatok ako sa kanyang pinto. Nang bumukas ito, nakita ko ang gulat sa kanyang mata na agad napalitan ng pag-iingat. Ang Maria na nasa harapan ko ay mas payat pa kaysa dati. Ang kanyang mamata ay laging tila nagbabantay. Marco, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon. May kailangan ka? Pwede ba tayong mag-usap? Nautal kong tanong. Hindi siya sumagot, ngunit binuksan niya ng mas malaki ang pinto. Isang senyales na maaari akong pumasok. Pumasok ako sa madilim at tahimik na sala. Tumayo kami roon. Ilang talampakan ang layo sa isa't isa. Ang espasyo sa pagitan namin ay puno ng mga hindi masabing salita at manggana sirang tiwala. Huminga ako ng malalim. Maria, patawarin mo ako. Nagsimulang mamasa ang kanyang nga mata, ngunit hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pinagelong sakit at pagod. Para saan, Marco? Sa hindi mo paniniwala sa akin? O sa panunot mo lang habang itinataboy ako ng buong baryo? Ang kanyang masalita ay tumama sa akin na parang masampal. Sa lahat ng iyon, aminado ko, hindi makatingin sa kanyang nga mata. Patawarin mo ako dahil naging duwak ako. Nakita ko ang halimaw, Maria, narinig kitang sumigaw. At sa sandaling iyon, naintindihan ko ang lahat. Naintindihan ko ang takot na dinadala mo araw-araw at wala akong ginawa kundi iwan kang mag-isa. Doon na bumaksak ang kanyang ngaluha. Hindi ito isang malakas na pag-iyak, kundi isang tahimik na pag-agos ng luhang matagal na niyang kinikimkim. Akala ko, mag-isa na lang talaga ako. Bulong niya. Akala ko, lahat na kayo ay tinalikuran na ako. Lumapit ako sa kanya. Hindi na ngayon, Maria. Hindi na kita iwan ulit. Pero kailangan kong malaman ang lahat, ang buong katotohanan. Para matulungan kita, tumingin siya sa akin. Ang kanyang nga mata ay nakahanap ngang katiyakan kung totoo ang aking nga sinasabi. At nang makita niya ang sinseridad sa aking mukha, isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Huminga siya ng malalim, pinunasan ang kanyang nga luha. Hindi ako ang tunay na habol nila. Marco, mahina niyang simula. O hindi lang ako, mayroon akong itinatago. Isang bagay na mas matanda pa sa baryong ito. Isang bagay na dahilan kung bakit namatay ang aking mamagulang. Naglakad siya patungo sa isang lumang baul sa isang sulok ng silid. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit na supot na gawa sa talang itim. Dahan-dahan niyang kinalas ang tali nito at mula sa loop, inilabas niya ang isang bagay na kumislap kahit sa kaunting liwanag ng kandila. Ito ay isang perlas.
o isang uring bato na kasing laking hinlalaki. Itim ito, ngunit sa loob nito ay tila may isang maliit na bituing nagliliwanag, isang liwanag na tila humihinga. Ito ang mutya ngang San Lazaro, sabi niya. Isang agimat na nagbibigay ngang pambihirang lakas at kapangyarihan sa sinumang nagmamayari nito. Ngunit hindi lang iyon. Ito rin ang nagsisilbing selyo, isang susi na pumipigil sa mas malalakas na nilalang mula sa kadiliman na makapasok sa ating mundo. Ang aming pamilya, Marco, sa loob ng maraming henerasyon, ay ang mga tagapag-alaga ng mutya. Ipinapasa ito mula sa panganay na anak hanggang sa susunod. Ang aking ama, ang huling tagapag-alaga. Nagsimula siyang ikwento ang gabing iyon. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit mayroon na itong tapang. Hindi aksidente ang pagkamatay nila. Hindi sila tinamaan ng ligaw na bala. Sinalakay kaming isang buong angkan ng aswang. Pinamumunuan ng tiktik na nakita natin sa barangay hall. Ang pakay nila ay kunin ang mutya. Naalala ko pa ang sigaw ng aking ina. Ang aking ama ay lumaban ng buong tapang gamit ang isang espesyal na itak na may mgadasal. Ngunit napakarami nila. Nakita ko kung paano nila siya pinagtulungan. Bago siya malagutan ng hininga, ibinato niya sa akin ang supot na ito. Itakas mo ang mutya, Maria. Huwag mong hahayaang makuha nila. Tumatakbo. Iyon ang huling masalita na narinig ko mula sa kanya. Tumakbo ako, Marco. Tumakbo ako habang naririnig ko ang paktawa ng mademonyo sa aking likuran. At si Lolo Basyang, tanong ko. Siya ay isang albularyo, paliwanag ni Maria. Isang makapangyarihang manggagamot at kaibigan ng aking lolo. Bago mamatay ang aking ama, nagpadala siya ng mensahe kay Lolo Basyang para humingi ng tulong. Dumating siya, ngunit huli na ang lahat. Siya ang nakahanap sa akin sa gubat, sugatan at halos wala ng pag-asa. Siya ang gumamot sa akin. Siya ang nagsabi na kailangan kong magtago, ngunit alam naming susundan ako nga aswang dahil sa amoy mutya. Kaya siya napatpat dito? Oh, sinundan niya ako para protektahan ako. Ang aming pakikita sa sementeryo ay para magplano. Pinakiusapan niya akong ilihim ang aming ugnayan dahil alam niyang may nakmamasid sa baryo. Hindi niya alam kung sino, ngunit nararamdaman niya ang isang masamang presensya. Nakamali ako sa pagsisinungaling sa inyo, pero ginawa ko iyon dahil sa takot. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nakabit-kabit sa aking isipan. Ang napaklat, ang pag-atake, ang pagdating ni Lolo Basyang, ang kanyang pagtatanggol dito lahat ay may dahilan. Ang bigat ng aking pagkakasala ay lalong tumindi, ngunit ito ay nahaluan na ngayon ng isang bagong damdamin, isang nakalap na determinasyon. Tinitigan ko ang mutya, pagkatapos ay tumingin ako kay Maria. Ang babaeng kaharap ko ay hindi isang duwak na tumatakbo, kundi isang mandirikmang nag-isa na pasan-pasan ang isang responsibilidad na mas malaki pa sa aming buong baryo. Lumapit ako at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang ito ay malamig at nanginginig pa rin, ngunit hinikpitan ko ang aking pagkakahawak. Hindi ka na nag-iisa, Maria, sabi ko. Ang aking boses ay buo at punong katiyakan. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng ito, pero kasama mo ako. Lalaban tayo, makasama. Sa unang pagkakataon mula nang siya ay bumalik, nakita ko ang isang tunay na kislap ng pag-asa sa kanyang mga mata. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit at madilim na bahay na iyon, isang kasunduan ang nabuo. Hindi na kami dalawang makaibigang pinahiwalayang takot at hinala. Kami na ngayon ay 2 taong makakampi. Haharapin ang isang digmang hindi namin pinili, ngunit kailangan naming tapusin. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, mayroon na itong kasamang tapang. Ang paamin ni Maria ay parang isang malakas na kidlat na gumising sa natutulog kong diwa. Ang takot na halos lumunod sa akin ay biglang nakaroon ng anyo, ng pangalan, at ng isang malinaw na layunin. Hindi na ito isang mutong gumagala sa dilim. Ito ay isang kaaway na kailangang harapin. Sa gabing iyon, sa loob ng maliit na bahay ni Maria, ang kalituhan ay napalitan ng determinasyon. Alam namin na hindi na kami maaring manatiling nga biktima. Panahon na para lumaban. Hindi natin ito kaya ng tayong dalawa lang? Sabi ko sa kanya. Kailangan natin si Jose. Si Jose, ang aking matalik na kaibigan. Alam kong sa kabilangang kanyang mabiro at pagiging praktikal, ang kanyang katapatan ay hindi matatawaran. Kinabukasan,
Bago pa man sumikat ang araw, pinuntahan ko siya. Naabutan ko siyang naghahanda ng kanyang magamit para sa koprahan. Hinila ko siya sa isang sulok kung saan walang makakarinig sa amin. Jose, kailangan mong makinig sa akin. At kailangan mong maniwala sa bawat salitang sasabihin ko. Seryoso kong panimula. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat. Ang tungkol sa mutya, sa mga tagapakalaga, sa tunay na kwento ng pagkamatay ng mamagulang ni Maria, at sa tunay na pagkatao ni Lolo Basyang. Noong una, ang kanyang reaksyon ay ang inaasahan ko. Marzo, sigurado ka ba samga naririnig mo sa sarili mo? Sabi niya habang kumakamot sa ulo. Isang mahiwagang perlas, isang angkan nga aswang. Baka naman nadadala ka lang sa takot at sa kwento ni Maria. Nakita mo ang halimaw sa barangay hall. Jose, git ko. Nakita mo ang takot sa mga mata niya. Totoo ang lahat ng ito. At ngayon, kailangan namin ng tulong mo. Tinitigan niya ako ng matagal. Nakita niya siguro ang determinasyon sa aking nga mata. Ang kawalan ng pag-alinlangan. Huminga siya ng malalim. Sige, sabi niya sa wakas. Hindi ko man maintindihan ang lahat ng ito, pero makaibigan tayo. Kung saan ka, doon ako. Kahit pa sabihin mong haharapin natin ang lahat ng demonyo sa impyerno. Sa paksang-ayon ni Jose, ang aming munting grupo ay nabuo. Sa gabing iyon, nagsimula ang aming paghahanda. Ang bahay ni Maria ang naging aming taguan at himpilan. Ang unang hakbang ay ang paggawa nga sandata sa ilalim ng patnubay ni Maria. Na naalala ang nga turo ng kanyang ama, nagpunta kami sa kakahuyan at pumuto ng mga matitibay na kawayang tinik. Sa liwanag ng tila, magdamak naming tinasa ang dulo ng bawat kawayan hanggang sa ito ay maging sintalim ng isang punyal. Ang bawat pakayot ng itak sa kawayan ay isang panata na hindi kami susuko. Hindi lang iyon, kumuha kami ng maraming bawang at tinikdik ito hanggang sa maging isang malapot na paste. Ipinahit namin ito sa dulo ng bawat sibat na kawayan. Ang asin naman ay isinilit namin sa malilit na supot na maari, naming ibato anumang oras. Si Maria ang nagsilbing aming gabay. Ang asin ay nakasusunok sa kanilang balat, paliwanag niya. At ang bawang ay nakahihilo at nakpapahina sa kanilang kapangyarihan. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang banal na tubig. Ito ay parang asido sa kanila. Kinabukasan ng gabi, palihim kaming nagpunta sa simbahan ng katabing bayan. Nagpanggap kaming nadeboto na nang hihingi ng banal na tubig para sa isang may sakit. Napuno namin ang ilang malalaking bote. Ang bawat pata ng tubig na iyon ay parang isang pata ng pag-asa. Habang abala kami sa aming paghahanda sa ikatlong gabi, isang anino ang biglang lumitaw sa may pintuan. Halos atakihin na namin ito nga, aming masibat nang magsalita ito. Mahuhusay ng mga bata, sabi ng pamilya na boses ni Lolo Basyang. Ang kanyang pagbabalik ay nagdulot ng malaking ginhawa sa amin. Pumasok siya at sinuri ang aming maginawa. Tumango-tango siya, na may bahagyang paganga sa kanyang mamata. Mabuti ang inyong nga ginawa, sabi niya. Ngunit ang kalaban ninyo ay mas tusok kaysa sa inaakala ninyo. Ang paghahanda ng katawan ay isa lamang bahagi. Kailangan ninyong ihanda ang inyong isipan para sa katotohanan ng aking sasabihin. Umupo kaming lahat sa sahig, sa paligid niya. Ang kanyang muka ay seryoso sa ilalim ng liwanag ng gasera. Ang tiktik na sumalakay sa barangay hall. Ang lider ning angkan na pumatay sa mga magulang mo, Maria. Ay, hindi isang estranghero. Matagal na siyang naninirahan sa baryong ito. Nagtatago siya sa isang anyo na nirerespeto at pinakakatiwalaan ng lahat. Sino po siya? Tanong naming tatlo, halos sabay-sabay. Tumingin si Lolo Basyang sa aming mamata, isa-isa. Ang pinakamapanganib na halimaw ay ang nagtatago sa ilalim ng maskarangang kabutihan. Ang kaaway ninyo ay si Aling Nida. Parang isang bombang sumabog sa aming harapan ang kanyang nga salita. Si Aling Nida? Ang mabait na matanda? Ang laging handang tumulong? Impossible. Ngunit habang inaalala namin ang mapangyayari, ang lahat ay nagsimulang magkaroon ng saysay. Siya ang unang nagbanggit ng salitang aswang. Siya ang nagtanim ng hinala kay Maria. Siya ang nakudyok sa matao na magalit. At siya ang nakalaga ngayon kay Kapitan Reyes. Si Kapitan Reyes, pagpapatuloy ng matanda, na tila nababasa ang aming isipan, ay nasa ilalim ng isang maitim na mahika, isang sumpa na inihahalo niya sa pakay nito araw-araw.
Ginagawa niyang isang sunod-sunurang tuta ang inyong leader para sa kanyang mamasasamang plano? Ang revelasyon ay nakapanlulumo? Ang aming kaaway ay hindi lamang malakas? Ito ay tuso at matagal nang nakapasok sa aming nga buhay? Tumingala si Lolo Basyang sa siwang ng bintana? Sa kalangitan? 2 gabi mula ngayon, sabi niya. Ang buwan ay magiging bilog at puno. Ito ang gabi ng kabilugan ng buwan. Sa gabing ito, ang kapangyarihan ng nga aswang ay nasa kanilang kasukdulan. At sa gabing ito, gagawin ni Aling Nida ang kanyang huling hakbang upang kunin ang mutya mula sa iyo, Maria. Ang takot ay muling bumalik, ngunit ngayon, ito ay may kasama ng direksyon. Mayroon na kaming pangalan, mayroon na kaming mukha, at mayroon na kaming takdang oras. Nagtipon kaming 4 sa gitna nga silid. Sa sahig ay nakalatag ang aming nga sandata. Masibat na kawayan, mabotang banal na tubig, masupot ng asin. Kami ay 4 lamang laban sa isang sinaunang kasamaan. Ngunit sa sandaling iyon, sa aming pagkakaisa, naramdaman ko ang isang uringang lakas na hindi pa namin nararanasan nun. Hindi na kami nga batang natatakot. Kami na ang nga huling mandirikman ng San Lazaro. Sumapit ang gabi na aming kinatatakutan at pinakahihintay. Ang gabi ng pabilugan ng buwan. Isang malaki at mapulang buwan ang umakyat sa kalangitan. Ang liwanag nito ay hindi nagbibigay ng gabay kundi nagbabadya ng panganib. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang katahimikan sa buong San Lazaro ay mabigat at puno ng tensyon. Sa loob ng maliit na bahay ni Maria, kami ay nakahanda. Ang bawat bintana ay may nakasabit na tinuhok na bawang. Ang bawat siwang sa sahig na kawayan ay binudburan namin ng asin. Sa aming nga kamay, mahigpit naming hawak ang aming nga sandatam nga matatalas na sibat na kawayan. Maboteng puno ng banal na tubig. 4 kaming anino sa dilim. Ang aming nga puso ay kumakabok sa isang ritmo ng pag-abang. Ang bawat tunok sa labas ay aming pinakikingan. Ang pagaspas ng mga dahon, ang huni ng kulili lahat ay tila isang senyales. Lumipas ang 1 oras, pagkatapos ay 2. Ang paghihintay ay isang uri ng torture na dahan-dahang kumakain sa aming tapang. Masyadong tahimik, bulong ni Jose. Hindi maganda ang kutop ko dito. Tama siya. Alam naming hindi duwa si Aling Nida. Ang kanyang pananahimik ay isang senyales na mayroon siyang ibang plano. At bigla, ang katahimikan ay nabasag. Isang malakas na kalabok ang narinig namin sa pintuan, sinundan ng isang desperadong sigaw. Tulong! Tulungan ninyo kami! Sinusunong nga aswang ang aming bahay. Boses iyon ni Mang Isko, isang magsasaka na nakatira sa kabilang dulo ng baryo. Nakatinginan kami. Isang patibong. Huwag kayong kikilos. Mahinahon ngunit madiin na sabi ni Lolo Basyang. Iyan ay isang panlilin lang. Ngunit ang maasigaw ay nakpatuloy, mas desperado, mas punong sakit. At pagkatapos, isang bagong boses ang sumigaw. Ang boses ngang isang babay. Kasunod nito, nakita namin ang isang liwanag sa kalayuan. Isang apoy. Diyos ko, toto nga! Sabi ni Jose. Kailangan nating tumulong. Dito na kami nakawatak-watak. Ang aming plano ay nasirang ang aming konsensya. Marco! Jose! Puntahan ninyo. Utos ni Lolo Basyang. Ako na ang bahala dito kay Maria. Bilisan ninyo. Tumakbo kami ni Jose palabas, dala ang aming nga sibat. Ngunit habang papalayo kami sa bahay, isang malamig na kilabot ang gumapang sa aking likuran. Tumingala ako sa kalangitan. Doon, sa liwanag ng mapulang buwan, nakita ko ang isang aninong lumilipat hindi patungo sa direksyon ng sunok, kundi palayo mula sa bahay ni Maria at mayroon itong daladala. Sa sandaling iyon, narinig namin ang isang sigaw mula sa aming likuran. Ang sigaw ni Lolo Basyang, punong galit. Bumalik kayo! Nakuha na siya! Huli na ang lahat. Nang bumalik kami, wasak na ang bintana sa likuran ng bahay. Si Lolo Basyang ay nakahandusay sa sahig, may sugat sa braso. At si Kapitan Reyes, na may hawak na isang piraso ang kahoy, ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mamata ay blanko at walang buhay. Si Maria ay wala na. Ginamit niya ang kapitan para pasukin ang bahay habang ang atensyon natin ay nasa labas, sabi ni Lolo Basyang habang tumatayo. Isang diversion. Masyado siyang tuso. Walang panahon para sa pagsisisi. Saan sila nagpunta? Tanong ko. Pumikit si Lolo Basyang.
Inilagay niya ang kanyang kamay sa sahig at bumulong ng isang orasyon. Nararamdaman ko ang enerhiya ng mutya, sabi niya. Dinala niya si Maria sa kanyang pugat, sa lumang kubo malapit sa ilog, sa loob ng pinagbabawal na gubat. Sinundan namin siya, isang desperadong paghabol sa ilalim ng buwan. Ang gubat ay tila nabuhay, ang ngasanga ay parang nakamay na sumusubok na pigilan kami. Pagdating namin sa isang malit na patak, nakita namin ito. Isang lumang kubo na halos guguho na, napapalibutan ng mga patay na puno. Ang amoy sa paligid ay masangsang. Amoy nga nabubulok na laman at nga sinaunang kasamaan. Sa loop, nakita namin si Maria. Nakatali siya sa isang haligi sa gitna ng isang bilog na iginuhit gamit ang dugo. Si Aling Nida ay nakatayo sa kanyang harapan. Hindi nasa anyo ang isang matanda, kundi sa kanyang tunay na anyo, isang nilalang na may mahabang buhok, matatalim na kuko, at mga matang nag-apoy. Ngunit bago kami makalapit, hinarangan kami ni Kapitan Reyes. Walang makakadaanan, sabi niya sa isang boses na hindi sa kanya, nag-umpisa ang laban. Kami ni Jose laban sa Kapitan. Lumaban siya ng may pambihirang lakas, hindi alintana ang sakit, ang bawat suntok namin ay tila hindi tumatalab. Huwag ninyong sasaktan. Sigaw ni Lolo Basyang, na ngayon ay kaharap na si Aling Nida. Nasa ilalim siyang sumpa. Ginamit namin ang aming lakas para pigilan siya. Isang desperadong pakikipakbuno. Samantala, ang laban ng Mahika at Dahas ay nagsimula. Sumugot si Aling Nida kay Lolo Basyang. Ang kanyang makuko ay parang mapatalim, ngunit ang matanda ay mabilis. Gamit ang isang buntot pagi, hinahampas niya ang aswang na napapasigaw sa sakit sa bawat tama. Nag-anyong tiktik si Aling Nida. Lumaki ang kanyang pakpak e lumipat siya, sumusugot mula sa itaas. Iniwasan lang ito ni Lolo Basyang habang binabato siya ng supot ng asin. Sa aming panik, sa wakas ay nagawa naming itali si Kapitan Reyes gamit ang mabaging. Pagod na pagod kami, ngunit ang laban ay hindi pa tapos. Nakita namin si Lolo Basyang na napaluhot, nasugatan sa hita. Ang tiktik ay dahan-dahang lumalapit sa kanya handa nang tapusin ang laban. Ngayon na! Sigaw ko kay Jose. Sumugot kami. Ibinato ni Jose ang isang buong dakot ng asin sa mukhang tiktik. Napaatras ito, umuusok ang balat. Ang batok. Mahina siya sa batok. Sigaw ni Maria na ngayon ay may lakas na. Ito na ang pagkakataon. Ginamit ni Lolo Basyang ang kanyang huling lakas. Inihagis niya ang buntot pagi na parang isang latigo. Pumulupot ito sa isang pakpak ng tiktik at ibinagsak ito sa lupa. Sa pagbagsak nito, ang kanyang batok ay nalantat. Hindi na ako nag-isip. Hawa ang pinakamatulis na sibat na kawayan. Tumakbo ako ng buong bilis. Sa isang malakas na sigaw na nakmula sa kaibuturan ng aking puso, ibinaon ko ang sibat sa kanyang batok. Isang nakabibinging tili ang kumawala mula sa bibig ng tiktik, isang tunok na hindi mula sa mundong ito. Nagpumiglas ito ng malakas. Winawasiwas ang kanyang mapakpak at kuko. Ngunit ang sibat ay nakabaon ng malalim. Dahan-dahan, ang kanyang makilos ay humina. Ang nagapoy na pula sa kanyang mamata ay unti-unting namatay. At sa huling pagkakataon, bumagsak ito sa lupa, wala ng buhay. Tapos na, bumihingal kaming lahat, duguan at sugatan, ngunit buhay. Mabilis naming kinalagan si Maria. Sa gitna ng madilim na gubat, sa ilalim ng mapulang buwan, ang digmaan para sa San Lazaro ay natapos na. Ang nakabibinging tiling tiktik ay dahan-dahang naglaho. At ang naiwan na lamang sa lumang kubo ay ang tunok ng aming napagot na paginga. Sa sahig, kung saan bumaksak ang halimaw, wala kaming nakitang bangkay. Ang katawan ni Aling Nida ay unti-unting naging itim na abo, na parang sinuno na papel, bago ito dahan-dahang tinangay ng hangin at tuluyang naglaho. Ang sinaunang kasamaan ay bumalik sa alabok. Agad naming pinuntahan si Maria at kinalagan ang kanyang ngatali. Niyakap niya ako ng mahigpit. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin sa takot at sa lamig ng gabi. Ngunit ang aming trabaho ay hindi pa tapos. Sa isang sulok, si Kapitan Reyes ay nakatali pa rin at wala pa ring malay. Nilapitan siya ni Lolo Basyang. Mula sa kanyang supot, naglabas siya ng isang maliit na palayo at ilang matuyong dahon. Sinindihan niya ang madahon at ang mabangong usok nito ay kanyang iwinasiwa sa buong katawan ng kapitan. Habang ginagawa ito,
Bumubulong siya ng maorasyon sa isang lengwaheng hindi ko maintindihan. Pagkatapos, kumuha siya ng isang maliit na boteng langis at ipinahit ito sa dibdib at mapalat ng kapitan. Sa isang iglap, napamulat ang mamata ni Kapitan Reyes. Huminga siya ng malalim na parang isang taong nalulunot na biglang nakaahon sa tubig. Tumingin siya sa paligid, litong-lito. Anong nangyari? Tanong niya. At pagkatapos, dahan-dahan, ang maalaala mapira-pirasong imaheng ang kanyang maginawa sa ilalim ng sumpa ay nagsimulang bumalik sa kanya. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha, mula sa pakalito patungo sa pakaunawa, at sa huli, sa sukdulang kahihiyan at pagsisisi. Diyos ko, sabi niya, habang nagsimulang mamasa ang kanyang mamata. Ang masinabi ko, ang maginawa ko, ako ba iyon? Hindi ikaw iyon, Kapitan. Mahinahong sabi ni Lolo Basyang, ginamit ka lamang ng isang demonyo. Ang mahalaga ay malaya ka na ngayon. Madaling araw na nang bumalik kami sa baryo. Pagod, sugatan, at pasan-pasan ang nanghihinang si Kapitan Reyes. Ang nga taga-baryo na nagising sa maingay noong gabi ay sinalubong kami ng may takot at pagtataka. Ngunit nang makita nila ang kanilang leader, duguan at nanghihina, ang takot ay napalitan ng pag-alala. Sa gitnang plaza, sa unang sinangang araw, hinarap ni Kapitan Reyes ang kanyang makababayan. Sa isang boses na basak ngunit puno ng katatagan, ikinuwento niya ang lahat. Inamin niya na siya ay naging isang sunod-sunuran sa tunay na halimaw. At sa harap ng lahat, itinuro niya si Aling Nida bilang ang tunay na aswang. Pagkatapos, bumaling siya kay Maria. Dahan-dahan siyang lumapit at sa harap ng buong San Lazaro, yumuko siya. Maria, patawarin mo ako. Patawarin mo kaming lahat. Ang eksenang iyon ang nagsimula sa pagilom ng aming baryo. Naktipon kaming apat ako, si Maria, si Jose, at si Lolo Basyang sa huling pagkakataon. Hawak ng matanda ang mutya, na ngayon ay tila mas payapa ang liwanag. Napatay na natin si Aling Nida at nabasak na ang kanyang angkan, sabi niya. Ngunit ang mutya ay palaging magiging isang pangakit sa kadiliman. Hindi ito maaring manatili rito kung saan alam. Nangang, iba ang tungkol dito. Kailangan ko itong dalhin sa isang lugar na ligtas, kung saan hindi na ito muling mahahanap. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mamata ay puno ng paggalang na parang sa isang ama. Ipinakmamalaki kang iyong mamagulang, Maria. Isa kang tunay na tagapag-alaga. Tinupat mo ang iyong tungkulin. Saan po kayo pupunta? Lolo Basyang? Tanong ni Maria. Saan man ako? Dalhin ng aking paa, sagot niya. Ang aking misyon ay hindi pa tapos. Nagpaalam siya sa amin, isa-isa. Pagkatapos, tumalikod siya at nagsimulang maglakad, hindi sa daan, kundi papasok sa kalaliman ng gubat, hanggang sa ang kanyang anino ay tuluyan ng nilamon ng mapuno at naglaho. Lumipas ang ilang buwan. Ang buhay sa San Lazaro ay unti-unting bumalik sa normal, ngunit mayroon ng pagbabago. Ang masugat ay nagilom, ngunit ang mapaklat sa aming nga katawan at sa aming nga alaala ay nanatili, isang paalala ng aming pinagdaanan. Ang matagabaryo ay isa-isang lumapit kay Maria. Dala-dala ang kanilang mga paumanhin. Si Ate Elena, na ngayon ay karga-karga na ang kanyang malusok na sanggol, ang isa sa maunang yumakap sa kanya. Ang San Lazaro ay natutong magpatawat at muling magtiwala. Isang hapon, habang papalubok ang araw, pinuntahan ko si Maria sa paborito naming lugar noong kami. Ay, mga bata pa sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tabi ng ilog. Tahimik kaming naupo, pinapanot ang pagkulay kahel kalangitan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay hindi na mabigat. Ito ay payapa at puno empek intindi. Marco, sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Salamat. Para saan? Tanong ko. Sa hindi mo pagsuko sa akin, tumingin ako sa kanya. Sa babaeng nakita kong gumaksak sa takot ngunit muling bumangon ng may tapang. Ang babaeng minahal ko mula pa sa aking kamusmusan. Maria, sabi ko, ang aking puso ay kumakabog. Mula pa nung nga bata pa tayo, hanggang ngayon, hindi nagbago ang nararamdaman ko para sa iyo. Tumingin siya sa akin at sa kanyang mamata. Nakita ko ang sagot na matagal ko nang hinihintay.
Isang ngiti, isang tunay at payapang ngiti, ang sumilay sa kanyang malabi. Hindi na namin kailangan ng maraming salita. Ang aming mapinagdaanan ay naksilbing tulay na muling nakduktong sa aming mapuso. Makahawak kamay naming pinanot ang paglubok ng araw. Ang bangungot ay tapos na. Ang baryo namin ay ligtas. At sa aming harapan, isang bagong umaga ang naghihintay. Isang kinabukasan na kami mismo ang lumikha. Isang kinabukasang ipinaglaban namin mula sa makamayng kadiliman.